Hanggang sa bilangan, ilang kandidatong nanguna sa election surveys ang nanatili po sa pwesto. May ilan ding nagulat, di ba? At pumasok po sa top 12. Kaya naman pag-usapan po natin yan kasama si Political Science Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa atin lahat at saka sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Opo, ito marami hong nagulat dun sa listahan, hindi ba, ng mga lumabas ngayon, hindi ba, dito po sa ating Magic 12. Particular na yung siguro top 5, no? Yes. Ano ho ang naging factor kaya? Kasi dun sa survey, parang may mga iba pa tayong nakitang pangalan na hindi naman ngayon pumasok. Yes, totoo. I think yung surveys were not as accurate, no, admittedly, as they were in 2022. Pero gaya nga nasabi na, ako makapag-usap lang ako doon sa datos namin sa Okta Research. Yes, No? po. Sa Okta Research, pag tinignan mo yung aming survey nung April 20 to 24 na andyan naman sa internet and available sa media everywhere, and you can verify this. Pag tingnan mo sa aming survey, medyo doon pa lang sa survey niya makita na dikit-dikit. So hindi kami makasabi na ito ang eksaktong 12. No? So yung pag tingnan mo yung probable 12 namin, hanggang 15, 16 yan, lahat ng pumasok ngayong araw, kahapon, nandun sa probable 12 namin. So medyo 12 out of 12 kami po din sa ganyan. Pero of course, yung ranks, ibang-iba. Yes. So yung expectation sa survey, napalitan ng realidad ng boto natin. And para sa akin, mas importante yun. No? Pag tingnan natin yung surveys natin, mukhang mga entertainers, mga popular eh. Yes. Pero tingnan nyo yung boto natin ngayon. No? Yung realidad, yung no? realidad, no? At mas maraming masaya sa realidad. No? Nakita natin, pumasok si Senator Bam, si Senator Kiko, na nasa laylayan, no, in a sense, dun sa mga surveys. And so, dun pa lang malalaman, number one, hindi namang bobotante yung mga Filipino voters. Number two, marami sigurong nagpalit ng kailang pag-iisip, no? Tumalabas din sa surveys yan, 20% po ng ating mga botante nagdidesisyon lang on the day of the voting, kahapon lang. Yun nga ang tatanong ko, malaking factor ba? Kasi di ba every time nagpapasurvey, may mga undecided. Yes po. Pumapasok din yun last minute Yes, sa mga boto. kailangan natin pag-aralan po yung returns, no? Itong actual na boto natin. Once we get data, siguro pwede natin pag-aralan. Number two, yung another 20% or close to 20%, nagdidesisyon lang 1 week before the election. So, okay. makita almost half na yan ng ating voters, no? Tapos, pag tingnan mo yung survey results namin over the last 2 or 3 cycles, yung fill-out rate, yung pagpuno yung ating pagboto natin, hindi na rin nakakakumpleto ng isang dosena. Oo, maraming nga ganun. Ang kadalasan, 5 hanggang 7 names lang. At some point, nagkaroon ng 8 names, depende sa rehiyon. Pero by and large, on the average, about 5 to 7 names. So, hindi na pupuno yung boto. At yung mga ibang botante, bumoboto na straight PDP. May mga Okay, so may ganun rin. strategic voting rin. So makikita nyo, putting all of that together, plus syempre yung kampanya ng mga individual candidates, ito yung lumabas. No? Alright. Sabi nila malaking factor din daw, no? At least sa pagpasok nitong yung dalawang magbabalik na senador, no? Bam Aquino and Kiko Pangilinan, yung majority daw ng mga Gen Z votes. Kasi mas malaki daw ngayon ang mga kabataan na bumoto. Tama ba yun? Kasi yun yung sinasabi nilang panghatak daw nila. Yeah. Unang-una, lumaki yung ating voting population. No? Now versus 2022, dumami rin ang ating mga Gen Z at saka millennials natin. And put together, they'll probably make up at more than 40% of the vote. No? Oh, wow. Close to 50% of the vote. So, hindi natin alam ngayon kung ano yung turnout nila. Pero definitely, malaki yan. Kasi malaki ang turnout lagi ang participation rate sa atin sa Philippines is between 70 to 80%. So we can expect marami dyan mga bumoto, mga bata, first-timers. So once we get the data, once we make the assessment also as a survey company, kasi lagi kami gumagawa ng pagsusuri after the elections eh. So ano ba mga nakita ng images? So sa senatorial race, we were expecting na malaki ang magiging panalo ng alyansa. Mukhang they're going to get 5, no, less than 5 or 6, less than the 7, 8 that we were expecting.
the opposition, sa trends basically now, mukhang pinakananalo ito yung opposition. Opposition na kasama ng Duterte family at yung opposition na Dilawan, Pink na associates. So yan parang pero para sa akin mas dramatic yung sa Pink, no? Kasi at saka sa Dilawan. Kasi unang-una buhay pala yung kanilang kilusan. Hindi lang kasi nanalo kandidato dito eh. Mukhang it was driven by a movement. Pati yung party list din kasi, no? Kasi yung party list Yes, nila. oo. And the same thing rin sa Duterte side, nakita mo yung party list nila na mamayagpag Ganun sa din. ano. So may mga kilusan na yan may mga movements na yan. And maybe that's also good kasi progressive politics. Ayun Hindi nga. lang isang politika ang namamayagpag, may iba pang Yun, alternatives. yun nga ho ang very interesting dahil sinasabi nila sa midterm elections, it will more or less determine yung presidential elections Yeah, po meron siyang natin. influence, May oh. influence talaga yun. Oo, yeah. Oo. So, ibig sabihin ba nito sa presidential elections, tatlo na? Oo. tatlong malalakas na partido ba ang pwedeng makita natin o grupo, sa survey? no? Kilusan, o grupo? no? Oo. Maaari po. Kasi, yun nga, one thing's for sure, hindi lang Duterte po. Okay, ang kilusan na Malakas. no? At saka popular. Talagang malaki na. Kasi, pag tingnan mo itong election, isa pang makikita mong image, malakas talaga yung suporta for the Duterte family. Right. Nakita natin sa surge ng mga numbers ng candidates sila. Nakita natin dito sa trending ng mga candidates sila, maraming tumaas dahil sa malaki yung base, buhay siya at Yes. engaged, no? Pero ganoon rin sa mga Dilawan, no? Mukhang meron pala silang kilusan, meron pa palang buhay at engaged at malaki siya. So kailangan ngayon i-harness 'yan. Ayun. The way the Duterte family is harnessing their own movement. So abangan natin ang susunod na kabanata. Pero of course, yung election returns, hindi pa tayo Tapos, tapos. So, pero ganun pa man, mukhang naging relatively kasi may mga nasaktan, may namatay rin. Relatively, despite that, relatively peaceful daw at saka maayos yung ating election so far. So, Yes. we have to give ourselves a pat on the back, no? Kasi tayo mga Filipino voters, talagang we went out to vote. Nakita natin sa Senate elections, yung boses natin pinakinggan. And kailangan natin matandaan, ang totoong puwersa nasa atin. What we do as individuals, as citizens, is more important than anything government or political movements or political parties can do to change our politics. Alright. So, yan. Naku, marami kami natutunan. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Professor. Thank you. Thank you. Yan naman po si Professor Ranjit Rai.